nung ako'y umalis, nagpaalam din po ako sa kanilang lahat. So, ang fear ko nung time na yon, napaka umabot dun sa punto na magkakasiraan pa o magkakaproblema, magkaka-internal issues na hindi dapat kayanin ng administrasyon. Hindi ko sinasabing hindi nila kakayanin, pero hindi dapat maging issue para sa ating Pangulo. Hindi ko ninais na maging kapabigat o maging magulo sa loob ng administrasyon. Hindi ko ninais na ako pa ang maging sagabal sa utak o makagulo sa utak ng ating Pangulo. Yan po talaga ang kumbaga, itong ini-expect sa lahat ng taong naninilbihan sa gobyerno. You serve. And if your presence there is no longer required or not good for the administration, your choice is only one. You must leave. Pwede kong ipaglaban sarili ko. Pero ang kinatakot ko nga, kung magkaroon ng bad blood, paano yung mga tao ko? Ilang buwan silang nanilbihan at may ilan sa kanilang nagkautang-utang na just trying to survive. And so, inintay ko talaga na mayroong ibang magkumpirma nito bago ko ilabas. So, I was able to make sure na lahat yon ay nabayaran. Inilaban ko po talaga lahat ng mga tao ko. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig. Siguro today rin, marirealize ng mga trolls kung bakit maling-mali yung mga patatang nila sa akin. Yung mga bitter-bitter dyan, natanggal ka lang kasi, and so on. Unang-una, hindi yun totoo. Okay, but I will explain why. Sabi ni Ma'am Marilyn, sige, let's answer this one first. Thank you, Dan. You're friends with Maharlika, but now, when in fact previously she had been calling you Zoraida and she said a lot of bad things about you. Ma'am, what you do not understand is, number one, politics is addition. And number two, there's no such thing as permanent enemies. Also, you have to understand that a lot of the things that she said about me was said about me as an official. Kalihim ako. Miyembro ako ng gabinete nung panahon na sinasabi niya yung mga yon. Public figure ako. It comes with the territory. Hindi po pwedeng pikon at hindi pwedeng mamemersonal ako. Nung hindi na po ako nasa serbisyo, nakapag-usap naman kami at pareho kaming naliwanagan sa aming mga panig. Hindi po tama yung forever ka magtatanim ng sama ng loob kung hindi mo naiintindihan yung kalagayan niya at kung ano yung mga dahilan sa kanyang mga salita. To be fair with her, binawi niya lahat yon nung na-realize niya na nagkamali siya ng kanyang dinidefend. At na-realize din niya kung ano talaga ang mga gumagalaw at sino ang gumagalaw sa likod kumbaga behind the scenes sa lahat ng mga gawain namin nung ako po ay naninilbihan pa sa Administrasyong Marcos. Sa pagsampa ko sa palasyo o bilang kalihim, marami po ang nag-underestimate sa akin. Maliban lang dun sa mga nasa media. To be fair, dun sa mga kawani ng press, yung mga reporters, karamihan sa kanila, familiar na sa akin. Ako po ay dating commissioner ng Pambansang Komisyon para sa Sining at Kultura from 2004 to 2007. 2008, na-extend pala ako. Ang isang commissioner po ay may rangko ng undersecretary. Kung kaya't hindi po mataas kaagad ang pagkaka-appoint sa akin. Ang last appointment ko before that was as undersecretary. Pangalawa, matagal na po akong nagsasalita for other people. Isa po akong tagapagsalita
ng Integrated Bar of the Philippines at hiningi ang tulong ko nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona. Before that, ako po ay tagapagsalita para sa ilang mga kliyente namin sa law firm at minsan hinihingi din ang tulong ko ng ibang mga law firms. Yan po ay nakasanayan ko na. And for a short while, ako rin ay naging tagapagsalita ng NCCA. Hi kay Gemini, thank you very much. So, ang pinakamadalas na tanungin sa akin ay kung bakit ako umalis. Para dun sa mga nagsasabing sinibak ako, hindi po totoo yan. Ulitin ko yan. Hindi po ako sinibak at kahit ang palasyo kinonfirm nila in writing na wala po akong kasalanan at wala po akong kaso. Liwanagin lang po natin yan from the get-go. Pero hindi ko rin i-deny na mayroong galit sa akin. Bordering, sabi ng isang kaibigan ko, bordering on obsession. Hindi ito nanggagaling sa wala. Dahil ilang beses na rin natin narinig at nilabas po ni Madam Maharlika ang ilang mga recordings. Hindi na po natin uulitin ang mga sinabi doon. Ngunit, mapapansin ninyo na may ilan. May ilan mga ganong klaseng recordings. Hindi rin lingid sa aking kaalaman dahil may mga kaibigan ako na naninilbihan sa kanyang opisina o malapit sa kanya noon. At kinikwento naman nila sa akin ang umpisa pa lang, hindi po siya naging maligaya sa pag-a-appoint sa akin bilang kalihim. Umpisa pa lang, mayroon pa ngang nagkwento na tila napalakas ang pagyoyosi. Hindi po natin siya pepersonalin. Para sa akin, karapatan naman niya na mayroon siyang sarili niyang feelings tungkol sa akin. Wala yan. Ganyan talaga. You can't expect everybody to like you. Ito, opinion ko. At ito po ang naramdaman ko nung panahon na nandun ako. Hindi po mataas ang pagtingin sa akin. In fact, galit siya sa akin. At in fact, mayroong dalawa po kami sa mga na-appoint sa gabinete ang pinatawag niya at pinagalitan. Okay? Alam ko hindi niya kayang i-deny ito. Dahil may kasama siya nung time na yon. So, isipin niyo na lang na ang isang kalihim na ang boss namin ay ang Pangulo at hindi ang unang ginang ay pinatawag at wala po kaming kumbaga may karapatan pa sana akong humindi. Pero ipinaramdam talaga sa akin na wala akong karapatan na humindi yung panahon na yon. You have no right to refuse. Okay. So, pumasok ako doon at noong ako yung pinatawag ay sumunod naman po ako. Pinagalitan ako kahit ang maliwanag doon wala akong kasalanan at hindi naman po ako nasa chain of command niya. Gayunpaman, to keep the peace, hinayaan ko na lang siyang pagsabihan ako dahil ayokong guluhin ang ating Pangulo. Mahalaga po sa akin dahil ang Pangulo, alam niyo naman, ang mga desisyon na ginagawa niya ay para sa kapakanan ng buong bayan. Kung maliliit na rin lang ang problema, hindi na dapat dinadala sa kanya. It was up to me to solve that. It was not a problem that could be solved since mukhang personal yung inis niya sa akin, but the best that I could do was stay out of her way. And I tried to do my best to do that. Ngayon, maaari naman akong humindi dahil ilang beses siya nagpadala ng tao na tumawag sa akin at sabihan ako na hindi na ako bagay sa posisyon. Dahil ako po ay inappoint ng Pangulo, hindi ko po ininda yon. Isa lang po ang dahilan kung bakit napaisip ako na tanggapin na ang hamon na umalis. Dahil mayroong banta na hindi po mababayaran ng mga tao ko. Nung pumasok ako bilang kalihim, isa sa nasa utak ko at parating dinidiin sa akin ng tatay ko. Oo, meron din akong my father stories. Yan.
ng tatay ko, who was a military officer, and by my friends in the military, that there is one thing that is required of leadership, and that is to take care of your people. At yun po ang gusto ko lang sabihin dito ngayon. Wala akong pinagbibintangan sa ating unang ginang sa ngayon. Pero of course, pag hinamon niya ako, ibang usapan yan. Ngunit, ang isang inalala ko ay yung banta nga na ang ilang mga tao ko ay hindi mababayaran. May mga tao kasi na ako na po, mga tao ko na sinamahan ako at tinulungan ako sa Office of the Press Secretary. Inalaw po ako na mag-hire ng personnel sa OPS. Ang iba pong mga appointees, hindi po binigay sa akin at halos wala akong discretion doon. Tinanggap ko din po yun, kahit alam ko magiging mahirap para sa akin. Yung mga taong yon ay malaki ang tulong sa akin. At i-describe ko lang po what an ordinary day was like for us. Ang gising ko po araw-araw ay 2:00 ng umaga. Bakit? Kasi magbabasa na po ako ng mga pahayagan at mag-update na ako first ng activities ng presidente and second, babasahin ko lahat ng mga speeches o mga remarks or comments na ginawa niya formally or informally na umaabot sa media. Iko-compile ko yung mga posibleng magiging issue. Kung mayroon mang kontrobersyal, isasantabi ko, gagawa ako ng listahan, pag-aaralan ko. Ito po ang magiging part ng briefer ng ating Pangulo. Ngunit hindi ako umaakyat diretso sa ating Pangulo. Umaakyat muna ako sa ating Executive Secretary. At kahit ano pa man ang sabihin ng kahit sino, nanilbihan po si Attorney Vic Rodriguez ng maayos at matapat as far as I could see when he served as Executive Secretary. Wala. Ngunit, i-clear up ko lang ang isang fallacy. Nanggaling na rin naman kay ES. Akala ng marami, and I think meron ding ibang mga opisyal at hindi opisyal na nag-akala na tao ako ni Attorney Vic. Hindi po. Bahagi ng trabaho ko na constantly maging in communication with the Executive Secretary para magampanan ko ang aking trabaho, ang aking mga obligasyon. Ang mga statements na nire-release o pag-i-explain sa ating media ay kailangan dinadaan ko muna kay ESB kung ito ay sang-ayon o naaayon doon sa panig ng ating Pangulo. Bukod pa dito, inaaral ko lahat ng mga previously sinabi ng Pangulo para hindi salu-salungat yung aking mga explanations. By 6 o'clock in the morning, papunta na po ako sa opisina niya. Sinisikap ko araw-araw na akong una na papasok. Naunahan din ako ng ilan, yung mga nasa accounting, tsaka sa finance, mabibilis yung mga yan. At tsaka yung ilang mga nasa maintenance, at tsaka mga drivers. Kinilala ko po at binisita ko lahat ng mga empleyado ng OPS mula sa mga undersecretaries hanggang doon sa mga nagsaserve sa records, ang mga drivers sa motor pool, and so on. Kilala po nila ako, lahat po sila, na-meet nila ako. Nung ako'y umalis, nagpaalam din po ako sa kanilang lahat. So, ang fear ko nung time na yon, napaka umabot dun sa punto na magkakasiraan pa o magkakaproblema, magkaka-internal issues na hindi dapat kayanin ng administrasyon. Hindi ko sinasabing hindi nila kakayanin, pero hindi dapat maging issue para sa ating Pangulo. Hindi ko ninais na maging kapabigat o maging magulo sa loob ng administrasyon. Hindi ko ninais na ako pa ang maging sagabal sa utak o makagulo sa utak ng ating Pangulo.
Yan po talaga ang kumbaga, ito ang ini-expect sa lahat ng taong naninilbihan sa gobyerno. You serve. And if your presence there is no longer required or not good for the administration, your choice is only one. You must leave. Pwede kong ipaglaban sarili ko. Pero ang kinatakot ko nga, kung magkaroon ng bad blood, paano yung mga tao ko? Ilang buwan silang nanilbihan at may ilan sa kanilang nagkautang-utang na just trying to survive. And so, inintay ko talaga na mayroong ibang magkumpirma nito bago ko ilabas. So, I was able to make sure na lahat yon ay nabayaran. Inilaban ko po talaga lahat ng mga tao ko. Siniguro ko po na nabayaran sila. And to be fair, the Office of the Executive Secretary made sure that they were paid. Hindi ko po, nagpapasalamat po ako kay E.S. Bersamin at dun sa yumaong Senior Deputy Executive Secretary na si Hubert Guevara. Aware ako, balikan natin ha, so ganun po yung pagkaalis. I had to make sure, and kasi kung ilalaban ko yon, ang talo yung mga tao ko. So, but that's also politics. And para sa akin, you win some, you lose some. Pag papasok ka, when your services are no longer needed, o kaya mahirap na ang magpilit, then, di ba, it is in the interests of the service to make sure that you go and that you go quietly. Pwede naman akong umangal, pwede naman akong makipag-away, pwede naman ako maging bitter, but I chose the better part of it. Umalis ako at nanahimik ako. Bakit? Ang isang dahilan ay ang ating Pangulo din. Nakiusap siya sa akin na kung maaari, okay lang naman daw na i-criticize ko siya. He doesn't mind and it's okay. It's part of the job. Pero kung maaari, to spare the first family. Words po niya yon. And I have kept to that promise. Wala akong personalan, although I will admit na minsan nagpaparinig ako at nag-heckle ko. But that did not start until after, and yes, I will confirm, ni si First Lady po, ang nakiusap through an intermediary na isang government official na umalis ako sa DWIC. I am saying this with a heavy heart. Hindi ko gusto na ilabas sana ito. Ngunit nawawala na ako ng options. Hindi pa rin ako tinatantanan hanggang ngayon at parang ang pakiramdam ko base dun sa ilang mga tawag sa akin na hindi talaga nila bibitiwan ang ako. Kumbaga, ayaw nila talaga ako ma-hire ng any publication, ng radyo, or anything like that. They don't want me to have mainstream media as a platform. Yes, malakas po ang loob kong sabihin yung mga yan because I know that for a fact. Masama ba loob ko? Hindi. Hindi ako namimersonal. Pero hindi ibig sabihin yon na mananahimik na ako. Tapos na po ang pangako ko. Tapos na dahil ang pangako na yon was simply based on my leaving government. Iba ng usapan ngayon na pati ang DWIZ, pati yung private na pinasukan ko ay papakialaman pa. Hindi na siguro fair yon. At kahit sinong ordinaryong mamamayan, tingin ko maiintindihan nila na tapos na po. Kumbaga, maswerte pa because I have chosen to keep quiet about the other things that I had seen. Hindi ito panahon na ilabas yon. Hindi ito panahon na guluhin ko pa rin ang usapan, di ba? I am not the focus of the national discussion and I do not want to be. Ang gusto ko, maayos na pamahalaan. Nagbuwis din po ako. Tumulong ako sa administrasyon, tumulong din ako sa kampanya. But I would like to underscore, hindi po ako nag-apply sa posisyon na yan at hindi ko hiningi. Wala akong hiningi for what I contributed to
to the campaign. Sa oras, sa dami ng oras. Nahihiya nga ako kina Madam Maharlika, kina Pebbles, kina Sas. Kasi I think that they deserve also something, an appointment, because tunay po yung pagsiservisyo nila. Nakita ko na tunay ang pagmamahal nila. Hindi lang kay Presidente ha, sa bayan. Nakikita ko, I was in a unique position to see all of that. At oo, hindi ko po rin tinatago na kaibigan ko si Attorney Glenn Chong. Ang tingin kong pinakamalaking problema nung time na yun is that I was underestimated. Maraming hindi nag-expect that I would do my job or that I would do it well. Pero I am very proud to say na nung umalis ako, maraming nagsabi, it's okay, you did a good job. Hindi namin naiintindihan kung bakit ka umalis. Pero, you did a good job. Hindi lang po ordinaryo mamamayan ang nagsasabi nun, mga kasama ko sa gabinete, nakawawa naman dahil minsan-minsan nakikriticize ko ngayon. At ang Pangulo mismo. So, yun yung ano ko. Kaya natatawa na lang ako sa mga nagsasabing bitter o pinatanggal, hindi nabigyan ng pwesto. Inofferan po ako nung ako'y umaalis. Ang sabi pa nga sa akin, it might not be cabinet level, but you deserve another position because you did well. Hindi na po. Hiningi ko na lang po na mabayaran yung mga tao. Kasi mas nag-alala po talaga ako doon sa mga tao ko. Kasi yung iba doon, mga mga assistants, yung mga EAs, yung mga staff, na 3 buwan po na naninilbihan, hindi na nabayaran, nagkautang-utang po sila. Saan po sila pupulutin kung hindi sila nabayaran? At wala naman akong perang sagutin lahat yun. And so it was best for me just to make sure na sila ang mabayaran. Hindi ako nag-hold ng any hope nung umalis ako na bibigyan pa ako ng iba pang pwesto. At alam ko, nung ako po ay naging critical na sa administrasyon, alam ko na mag-iisip rin ang ibang mga tao kung dapat pa akong ilagay. Okay lang yun. Hindi po yan ang pakay ko sa buhay. Proud ako na nilbihan ako sa gobyerno, and I did it to the best of my capabilities. For the longest time then, hindi rin masama yung loob ko. Not even to the first family. Pero, at some point, kailangan na rin ipagtanggol ang sarili. Hindi ko gustong gumulo yung usapan. Ang usapan natin dito parate should be kung ano ang ikabubuti ng bayan. Hindi ako importante. Kaya hindi ako nagpapa-victim o hindi ko rin sinasabi na, ipagtanggol ninyo ako. Stand up and speak for me. But this is the part where, which is important. And in response to what the First Lady had said, nag-hire daw ako ng trolls. Hindi po totoo yan. There will come a time for the full story. But this is what I can say right now. Hindi po ako ang nag-hire ng trolls. And there were no trolls to defend me. Alam niyo kung bakit? There were enough people who saw that I did well. At press secretary po ako. And therefore, sa maraming mga plataforma, may mga ordinaryong mga mamamayan na nagtanggol sa akin. Hindi ko po ito hiningi. Ngunit, sa totoo lang, yung sinasabi lang nagwawala ako, hindi totoo yan. Pero umiyak ako. Umiyak ako nung nakita ko, ang dami-daming nagtanggol. Ang dami-daming nagsabing bakit? Bakit siya aalis? Bakit natatanggalin? Wala naman siyang ginawang mali at ginawa naman niya yung trabaho niya. Yun po yung gist nun na
May binanggit na 3 tao, si Maharlika, na mga nasa media, na di umano'y mga, how do I put this nicely? Na mga napapakiusapan ni First Lady na maglabas ng mga storya na ikasisira ko. Totoo po yun. Totoo po yun dahil yung ilan sa kanila, nakausap ko na rin. Okay? Do I blame them? No, of course not. Ganyan ang palakad. Alam natin that these things happen. Pero, yung sabihin na ako pa ang nag-hire ng girls, teka muna, wala akong kakayahan eh. At kahit tignan po ninyo ang budget ng OPS at the time, hello, pumasok kami in the middle of the year. Marami pong nagastos ng previous administration. Konti na lang po ang available na discretion ng secretary na gamitin at hindi ko po ginamit para doon. Hindi ko biniblame yung mga tao ng ating First Lady kung sila po ay nang-iintriga at sila po ay naghahatid ng hindi totoong balita sa ating unang ginang. Ganyan ang politika eh. Ano? Kung hindi kakayanin, hindi kaya ng sikmura nyo, aba, huwag ka dun. Diba? Layas-layas na. Hindi mo kakayanin. Never once ko sinabi, ay, thank you kay Ma'am Marisa. Okay. Thank you, Ma'am Marisa. Sabi ni Ma'am Marisa, excuse me, buong puso ko pinagtatanggol si attorney. Okay. O hindi po, ba't panoorin nyo kasi si Madam Maharlika? Makukonfirm ko yung iba dahil meron na ako nakausap sa mga yon. Do I take it against them? Hindi. It was an op. What is an op? It's an operation. Ang purpose, tanggalin ako. I saw the writing on the wall. Alam ko that this was a way to force me to leave. Alam niyo kung bakit kailangan yon? Kasi dapat pasado na ako sa CA. Wala pong tumanggi. Inikot po at this is normal, inikot po namin para tunugan yung mga miyembro ng CA na nasa Senado at saka nasa Kongreso. Mababait naman po sila. Siguro kaya kaya papasa dapat ako. So kailangan i-operate. Kailangan lumabas na hindi ako karapat-dapat sa posisyon or something like that. Or, come up with some scandal. At para sa akin, gugulo na lang ang usapan pag gaganon. And it will not look good. Isipin ninyo, ganun kaaga, wala pang kalahating taon na naninilbihan ng ating Pangulo, meron ng ganong klaseng intriga. Hindi po maganda. Hindi po ikabubuti ng bayan. Sumama ba loob ko? Noong una, hindi. Kasi, politika yan eh. Laking ng para akong tumama sa sweepstakes, bigla akong tinawag, ako na daw ang press secretary. Di naman ako nag-apply. So, para sa akin, okay na. Press secretary ako for a while, and then it was time to go. Hindi sumama ang loob ko until much later, nung pinakialaman na ako sa DWIC. So, yung mga hirit-hirit ninyong bitter-bitter na yan, pinabubulaanan ko yan, hindi yan totoo. Matagal na po akong critical sa gobyerno bago pa si Duterte. Ito pa yung hindi I think na ang mga hindi sang-ayon sa aking pag-uupo, hindi po kasi nila ako kilala. Hindi nila alam yung tagal ko ng experience at yung at yung capability ko to handle what would have been my obligations later on. Ganun lang talaga. Well, hindi nila ako kilala, okay lang. Di ba? Ang isa pang sinasabi ay dahil daw maka-Duterte ako, kaya ako tinanggal. Una, hindi ako tinanggal. Ulitin ko yan. Pangalawa, hindi po kami close ni Pangulong Duterte. When he was president, I only met him about 3 times. Baka nga 2 lang eh. The first, nung dumalaw kami sa kanya as vloggers. The second, nung ini-interview ko na siya
nung tapos na ang kanyang pagkapangulo. Contributor po ako dun sa sa Salamat PRRD na libro. Bahagi po yon ng contribution ko sa PRD administration. Meron ba akong tinanggap under PRD? Wala. Nanilbihan ako bilang consultant ni ASEC Moca. Hindi po ako opisyal. Consultant po ako. Okay. Pero it was my way of helping the Duterte administration. Sa madaling sabi, super liit ko lang doon sa makinarya ng gobyerno ni Duterte. Nung pong bumaba na siya bilang presidente, at lalo na nung hindi na po ako naninilbihan sa Marcos administration, doon po talaga kami nagkakilala. At doon po, very proud ako magsabi na hindi ako yung nakinabang, kumbaga, under the Duterte administration. But I'm very, very proud to say that I know the former President Duterte now. So, ang isang pwede ko pa sanang ikasamaan ng loob ay yung sinasabi nila na hindi lang daw ako na pwesto o bitter, hindi sumasama ang loob ko. Pero kasi ang tingin ko, yan na lang po ang depensa. Pero ito yung sinasabi ko, hindi sana ako magsasalita kung hindi pinakialaman hanggang doon sa DWIC. Hindi sana ako, okay na ako eh. Hindi naman ako humingi ng posisyon. Hindi na ako umasa ng posisyon. Diba? Hindi ako nangangarap kahit ngayon. Kahit na noon pa, para dun sa mga matagal na dito, kilala niyo ako. Every time may nagsasabing, Attorney Trix, bagay ka dun sa administrasyon, dapat ma-appoint kang ganito. O dapat tumakbo ka ng ganito. I could keep saying, ayaw niyo na sa akin dito sa vlog. Hindi, pero gusto ko rin malaman ninyo, hindi po ganang kadali magsalita sa panahon ngayon. Aware naman po ako dun sa paggugurugod ng accounts. Aware din ako dun sa mga pangingialam sa buhay ng ibang mga tao. Dun sa mga pahihirap sa ilang mga taong malalakas ang loob na magsalita. I have tried to be as objective as possible. Sometimes it's not possible. And sometimes for me, humor was the best out. Hindi po ako nagsasalita ng walang resibo. Pero hindi ako maglalabas ng resibo dito. Intayin ko na i-challenge yan. Also, I am not the story. Yun ang gusto. Thank you kay Angela. I'm not the story. The story here is whether or not this administration is still serving the people. Nagsasalita lang ako ngayon kasi parang wala nang choice. Kailan niyo ba ako titigilan? Ako pa talaga, of all people, ayaw niyo akong tigilan. Muna magpapasalamat na sana ako na hindi niya binanggit yung pangalan ko sa listahan ng mga taong kinasasamaan niya ng loob. Parang feeling ko, well, hindi naman ako umaakyat dun sa ano. Baka naman pitik lang ako, annoyance lang ako sa kanya. And I don't rise to the level of Sas or Maharlika. Okay rin lang yun. Hindi naman ako numahangad na maging public enemy number 1. Pero, parang, if I don't speak up, and if I wait too long, it might no longer serve the interests of the public. Nagsasalita ako ngayon para matanggal sa atensyon yung mga maliliit na na pang-asar na sasabihin ng mga tao, hindi sila tao pala, ng mga trolls, bitter, di ka nabigyan ng pwesto, you were fired. Ang sinasabi ko lang talaga, you know that is not true. And at some point, libel is going to be an easy case for me to handle. Kumbaga, alam nila ang affiliations ko, alam nilang DDS ako. Pero, nung time na panahon ni Duterte,
nung presidente si Pangulong Duterte, Mr. Marcos, now the president, was also very pro-Duterte. And we shared that interest. Kumbaga, it was easy for me to be supportive of, at the time, Mr. Marcos. Di pa siya presidente noon, and hindi po siya nanalo bilang vice-presidente. Sa lahat ng mga instances where there were gatherings na iniimbita ako, we would talk. It was very easy. He is, I will still reiterate, thank you kay License, that the president is a good man. But there are some things that he has failed to do. And right now, he's not doing. And, kumbaga, the limitations of my friendship are, the country will have to come first. Para dun sa nagsasabing tumakbo akong senador, number one, hindi po ako nag-aambisyon. Number two, yung purpose ko kasi for fighting this thing is not to gain the attention so that I can run for position. Parang nakakaano naman na, baka isipin nila na, uy, kaya lang yan maingay kasi magsesenador yan. Excuse me? I wish I had the power to do that. Wala po akong ganong klaseng resources. So, if you want to, if kung gusto ninyo talagang kantiin ako for speaking, it only makes me more determined. Ibig sabihin, you want to stop me for reasons of your own, and I will want to continue for the simple reason that you want to stop me. So yun, in the end, I'm not the story. And I don't want to be. I just want to get these things out of the way. I want to assure everybody that I am not out to tear down the president. He is a good man, and he was a good friend. But if the interests of the country are to ask him to turn over the reins to somebody more competent, then I will do that. Kasi naman, sir, kahit ano pang ginawa ninyo sa akin, kabaitan o kasamaan, di ba in the end, we should still serve our country. Okay sa akin to serve the country in a private capacity. I had always been doing that. And I never stopped. So, kung may mga, and by the way ha, nung ako commissioner ng NCCA, wala rin political pool yun. Panahon ni GMA yon. And isa po ako dun sa naghihikayat na mag-resign siya. Di ba? Mga kliyente ko, mga nag-mutiny sa kanya. So, I won, it's an election from the, by experts in the field, no? I won that position without any political pull. Okay. Despite the friendship, despite my knowing that deep inside he is a good person, it behooves, it is imperative for me to speak up. O sige, pwede nyo namang sabihin na mali ako. And I don't mind. Nobody's perfect. And yes, I do make mistakes. Yes, I have made mistakes before in my life. Yes, I have paid for those mistakes. Pero in the end, no matter what you raise about me, my past, my character, or my experience, it will not change the fact of the things that we see, the things that we observe, and the matter of the failure and continuing failure of this administration to serve the people who voted for this president. Hindi po ako mag-entertain. Hindi po ako mag-entertain na ng questions on the details because I am very well aware of what I can say and what I cannot say. Okay? We are going, I am very, very averse to having to fight it out in court, yung mga made-up cases dyan. So, kumbaga, we'll just keep it down to a minimum. Not averse.
Pero we're keeping it to a minimum. It's been critical of government. Andyan yun dun sa personal account ko. Akala nila, ngayon lang ako naging critical. Eh kahit panahon ni Duterte, and he did thank me for that, ha? I'm very proud to say, nung in-interview ko ang ating Pangulo, na I reminded him, sir, nung the first time when we talked to you as vloggers, sinabi mo, if I am making a mistake, if I'm doing wrong, you can call me out. You can criticize me. So, binakbakan kong ilang mga cabinet secretaries niya. Favorite ko noon si Secretary William Dar. Favorite ng Karambola, si DOF, Sunny Dominguez. Karambola ever hold back nung time ni Presidente Duterte? Love na love namin si Digong. But that didn't mean that his cabinet secretaries or even the president himself was exempt. Sabi ni Ma'am Anita, si Duque, parati kong daming galit na galit sa akin about that. Thank you kay Agoy. So, yun, and that's it. I will not repeat myself on these ones. Yun na yun. This is my explanation to all my followers at yung mga nangungulit sa akin. Bakit ako umalis? Because it was impossible to stay. Okay?